Isang mayamang negosyante ang gumawa ng kakaibang desisyon isang gabi. Sinundan niya ang isang buntis na janitress matapos ang kanyang shift. Pero imbes na umuwi, dumaan ito sa isang hindi pangkaraniwang ruta. Ilang sandali lang, may natuklasan siya na tuluyang magbabago sa buhay nilang dalawa. Bago umalis sa locker room, hinila ni Juanita ang kanyang uniforme. Maluwag ang bandang baywang pero masikip sa dibdib. Sinubukan niyang hilahin pababa ang tela para bang kaya nitong takpan ang bagay na masyado ng halata. Huminga siya ng malalim, isang shift na lang, ilang oras na lang ang kailangang tiisin. Sa likurang pasilyo, basa pa ang sahig dahil sa disinfectant. Tumama agad sa ilong niya ang matapang na amoy ng kemikal, kaya sumikmura siya. Automatikong napahawak siya sa kanyang tiyan, isang maliit, halos hindi mapansing kilos. Para bang natatakot siyang mapansin. "Juanita, bilisan mo!" Sigaw ng isang boses mula sa dulo ng koridor. Kailangang perpekto ang top floor ngayon. Mahina siyang sumagot, "Papunta na," at itinulak ang kanyang cleaning cart. Umingit na naman ito ng matinis na tunog. Palagi naman, ang tunog na iyon ang laging nagbibigay sa kanya ng presensya bago pa siya makita ng kahit sino. Pero ngayong araw, iba ang pakiramdam ng building. Hindi naman mas matao pero mas tensyonado, mas maraming bulungan kaysa dati, mas mabilis ang mga yapak, mas maingat magsara ng pinto. Napapansin ni Juanita ang lahat kahit hindi niya alam kung bakit. Natuto siyang basahin ng mood ng mga lugar mula pa pagkabata. Maraming sinasabi ang isang gusali kung marunong kang makinig. Mga investors, bulong ng isang empleyado malapit sa elevator. Nerbyoso si Romualdo mula kaninang umaga. Nanatili sa hangin ang pangalan. Romualdo, ilang beses na rin siyang nakausap ni Juanita. Madalas niya itong makita na mabilis maglakad sa mga hallway, napapalibutan ng mga taong mabilis magsalita. Matangkad siya, matalimang tingin, laging nagmamadali, parang laging may hinahabol na bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Ibinaling ni Juanita ang ulo niya pababa at nagpatuloy. Sa executive restroom, maingat niyang pinunasan ang marmol na mga ibabaw. Nagulat siya nang makita ang sarili sa salamin. Mas maputla siya kaysa dati. Mas maitim ang bilog sa ilalim ng mata niya at mahigpit ang pagkakatali ng buhok niya para hindi mahulog sa muka. "Ayos ka lang ba?" Tanong ng isang babaeng naka-heels habang nagmamadaling dumaan. "Ayos lang," sagot ni Juanita nang hindi man lang nag-isip. Pero hindi siya okay at alam niyang walang mababago kahit sabihin niyang iba. Nag-vibrate ang phone niya sa bulsa, nanigas siya, lumundag ang dibdib, lumingon siya sa paligid, walang tao. Kinuha niya ang phone, maingat at tahimik, parang may hawak siyang bagay na bawal. Isang maikling mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Nandun ka bago mag-alas 6, huwag kang mahuli." Bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang binura ang mensahe at huminga ng malalim, binilang hanggang 5 para kumalma. Hindi ito pwedeng mangyari dito, hindi ngayon, hindi ngayong araw. Juanita, ang tawag ng supervisor, lumitaw sa tabi. "Kailangan ka sa upper floor. May high-level meeting." "Ngayon?" nasabi niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Nataas ang kilay ng supervisor. "May problema ba?" "Wala," sagot niya agad. "Walang problema." Itinulak niya ang cart papasok sa service elevator. Habang umaakyat, nakaramdam siya ng bahagyang galaw sa tiyan niya. Isang tahimik na paalala, mabigat pero nagbibigay lakas. Pagdating sa taas, nagbago ang enerhiya. Mas malamig ang hangin, napakalinis ng carpet. Mahihinang boses sa likod ng nakasarang mga pinto. Ipinuwesto niya ang cart sa tabi ng pader. Tulad ng dati, sinusubukang hindi mapansin. Buntis siya, di ba? Bulong ng isang tao malapit. "Oo," sagot ng isa pa, pero parang tinatago niya. Nagpanggap si Juanita na hindi niya narinig. Magaling siya roon. Matagal na niyang natutunang gawin iyon.
Habang nililinis niya ang support table, narinig niya ang matitigas na yabag sa likod niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino. Ang biglang katahimikan sa paligid ang nagpatunay. Huminto si Romualdo, pinagmasdan ang paligid. Sandaling tumigil ang tingin niya kay Juanita, parang may napansin siyang hindi bagay. Walang galit sa kanyang tingin, pero wala ring init. Purong malamig na pagsusuri. Kailangang handa ang kwartong ito sa loob ng 10 minuto, kalmado niyang sabi. Walang pagkakamali. Opo sir, sagot ni Juanita, nakayuko. Umalis si Romualdo. Dahan-dahang huminga si Juanita. Pagkalipas ng 10 minuto, kumikinang ang hallway. Nananatiling nakasara ang mga pinto. Sinimulan niyang itulak pabalik ang cart, mabigat ang kanyang mga paa. Nakita niya ang oras sa clock. Oras na para umalis. Kailangan niyang umalis. Uuwi ka na agad? Tanong ng supervisor habang itinatabi niya ang mga gamit. Kailangan ko, sabi niya. Ngayong araw, kailangan kong umalis mismo sa oras. Mas matagal siyang tinitigan ng supervisor kaysa dati. Ngayong araw lang. Ngayong araw lang. Hindi iyon totoo. Pero kailangan niyang maniwala ang supervisor. Sa locker room, mabilis siyang nagbihis. Nagsuot ng madilim at maluwag na top. Tiningnan ulit ang oras. Maingat niyang tinupi ang uniforme, parang mahalaga ito. Paglabas, tumama ang malamig na hangin sa mukha niya. Tumingin siya sa kaliwa at kanan bago tumawid. Palagi siyang tumitingin. Hindi yun basta nakagawian lang. Pinapanood siya ni Romualdo mula sa bintana sa taas. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong tungkol kay Juanita ang gumugulo sa kanya mula pa kaninang umaga. Hindi iyon dahil sa pagbubuntis. Marami na siyang nakitang ganun. Hindi rin dahil sa trabaho niya, kundi kung paano siya kumilos. Umalis siya nang walang paalam, hindi nag-check ng phone, hindi nagtagal. Masyadong mabilis maglakad para sa taong halatang pagod. Isinara ni Romualdo ang blinds, inis sa sarili niyang reaksyon. Ilang minuto ang lumipas, habang palabas siya ng building, nakita niya si Juanita na naglalakad sa unahan sa kabilang kalsada. Sandali itong lumingon pabalik. Isang matalim, alertong tingin, parang may hinihintay o may iniiwasan. Bumagal si Romualdo, hindi niya alam kung bakit. Hindi yun simpleng pag-uusisa lang. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pinili niyang magmasid. Ang sumunod na araw ay nagsimula bago pa sumikat ang araw. Nagising si Juanita na mabigat ang pakiramdam, pagod dahil sa hindi mapakaling gabi. Maliit ang kwarto niya. Masyadong payak para makapagbigay ng ginhawa. Umupo siya sa gilid ng kama, humihinga ng malalim hanggang mawala ang pagduduwal. Marahan niyang inilagay ang kamay sa tiyan niya, hindi na itinatago. Walang makakakita sa kanya roon. Sa espasyong iyon, maaari siyang maging siya. Tahimik ang biyahe niya. Siksik ang bus, pagod na mga pasahero, parehong eksena gaya ng dati, pero noong umagang yon, bumaba siya 2 hintuan ng mas maaga at naglakad na lang hanggang sa trabaho. Hindi siya bumaba ng bus ng maaga para makatipid. May iba siyang dahilan. Isang dahilan na nakaugat sa pag-iingat. Pagkapasok pa lang niya sa gusali, naramdaman niya agad yon, ang kakaibang atmosfera. Hindi kasing bigat ng kahapon, pero nakakakaba pa rin. Tapos na ang malaking meeting, umalis na ang mga investors, pero hindi nawala ang tensyon. Nanatili ito parang alingaungaw ng isang bagay na mahalaga na nangyari na. Magandang umaga, mahina niyang sabi habang dumadaan sa front desk. Walang sumagot. Sa locker room, may 2 katrabaho na nagbubulungan. Kinuha ni Juanita ang uniforme niya at tahimik na nagbihis. Nakita mo ba kung paano umasta ang boss kahapon? Tanong ng isa. Galit na galit siya. Sabi nila muntik na raw siyang mawalan ng malaking deal. Hindi inalis ni Juanita ang tingin sa locker niya. At tingnan mo siya, patuloy ng parehong boses, walang pakundangan. Buntis na, pero nagtatrabaho pa rin ng ganyan. Hindi ako magiging ganon katapang. Isinara ni Juanita ang locker ng malakas.
Click! Humarap siya sa kanila at may kontrol na paggalang sinabi, "Magandang umaga." Biglang tumahimik ang silid. Sa hallway, itinulak niya ang cleaning cart ng mas madiin kaysa dati, mas malakas, mas matalas ang inggit ng gulong. Inis, huminto siya, inayos ang gulong at nagpatuloy. Lahat sa kanya parang humihiling sa mundo na huwag siyang mapansin, pero nung araw na yon, parang imposible. Habang nililinis niya ang isang bahagi malapit sa administrative wing, narinig niya ang pamilyar na tunog, matatalas at nagmamadaling yapak. Hindi niya kailangang lumingon. Ang pagbabago sa hangin ang nagsabi sa kanya kung sino yon. Si Romualdo, mabilis maglakad, ay may kausap na manager. Hindi malakas ang boses nila, pero mabigat ang tono. "Huwag na itong mangyari ulit," mariing sabi ni Romualdo. "Hindi tayo makakapagpatakbo ng negosyo kung puro last minute na ayos." "Nire-review na namin ang proseso," sagot ng manager. Biglang huminto si Romualdo nang makita si Juanita. Nagtagal ang tingin niya rito, mas matagal kaysa inaasahan. "Ikaw," sabi niya, kalmado ang boses. Tumalon ang puso ni Juanita. "Opo, sir," mabilis niyang sagot. "Bakit ka nasa bahaging iyon kahapon? Wala yun sa schedule mo." Hindi siya sumisigaw. Hindi niya kailangan. Mas nakakatakot ang malamig niyang kontrol kaysa galit. "Inutusan po akong linisin iyon," sabi niya. Maingat ang pagpili ng salita. "At nag-clock out ka ng 5 minuto ng maaga," dagdag niya. "Hindi iyon ang normal mong ginagawa." Mukhang hindi komportable ang manager, tahimik lang na pinapanood ang palitan. Sinubukan niyang sumagot, pero naipit ang mga salita sa lalamunan niya. Pinutol siya ni Romualdo. "Hindi ko tinatanong ang pribado mong buhay," malamig niyang sabi. "Gusto ko lang malaman kung may nakakaapekto ba sa performance mo." Napaluha ang lalamunan niya sa paglunok. "Wala po, sir." "Sigurado ka?" pinilit ni Romualdo. Tumango si Juanita, masyadong madiin para sa isang taong nanginginig sa loob. "Lahat dito may trabaho," patuloy niya. "At ang paggawa ng trabaho ng maayos ay nangangahulugang focus. Mga sekretong nakakasagabal, hindi iyon bagay dito." Tumama ang mga salita sa kanya na parang suntok na hindi niya naiwasan. "Naiintindihan ko po," bulong niya. Tinitigan siya ni Romualdo ng ilang segundo pa. Hindi galit, kundi hinala. "Magpatuloy ka," sabi niya sa wakas, saka lumakad palayo. Nagbigay ang manager ng awkward na tingin bago sumunod. Nanatiling nakatayo si Juanita saglit, nag-aapoy ang pisngi niya. Hindi iyon pampublikong pagsita, hindi, mas tahimik pa ron. Yung klase ng sandali na walang halatang pasa pero unti-unting sumisira sa iyo mula sa loob. Huminga siya ng dahan-dahan at bumalik sa trabaho. Buong umaga naramdaman niya iyon, may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi lahat, pero sapat para mapansin. Walang direktang nagsalita sa kanya, pero naririnig niya ang mga bulong kapag dumadaan siya. Sa tanghalian, mag-isa siyang umupo. Binuksan ang lalagyan ng pagkain at kinutkot lang ang pagkain, halos hindi kumain. Nag-vibrate ulit ang phone niya, hindi kilalang numero. "Sa tingin mo tatagal ito magpakailanman?" Lumaktaw ang tibok ng puso niya. Pumikit siya, hindi sumagot. Isinuksok niya ulit ang phone sa bulsa, nanginginig ang mga daliri. Pagtingala niya, nakita niya si Romualdo sa cafeteria. Hindi siya nakatingin sa kanya o yun ang mukhang ganon. Pero nang tumayo ito para umalis, dumaan ito sa tabi ng mesa niya. Dahan-dahan. Masyadong dahan-dahan para maging aksidente. May mali naramdaman ng katawan niya bago pa mapagtanto ng isip niya. Nang matapos ang shift, nag-clock out ulit si Juanita ng 5 minuto ng mas maaga. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumingon. Mabilis siyang naglakad papunta sa bus stop, humihinga ng malalim, sinusubukang alisin ang pakiramdam na sinusundan siya. Sa taas, nakatayo si Romualdo sa bintana.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero nasa isip pa rin niya si Juanita. Hindi iyon awa, hindi rin yung pagsisisi. May mas nakakaasiwa ang pakiramdam na may bagay na hindi nagtutugma. At kinamumuhian niya ang pakiramdam na iyon. Halos hindi nag-isip, pumasok si Romualdo sa elevator. Sa garahe, kinuha niya ang susi at sumakay sa kotse. Nang umandar ang makina, ang pamilyar na tunog nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Kontrol, espasyo, seguridad. Sa windshield nakita niya si Juanita na sumasakay sa bus bago magbago ang ilaw. Dahan-dahang umandar ito, sumabay sa trapiko ng hapon. Sinundan niya ito sa ligtas na distansya. 2 sasakyan ang pagitan. Pabor sa kanya ang trapiko, mahahabang stoplight. Madalas na bus stop. Hindi niya kailangang lumapit, pero siniguro niyang hindi niya ito mawawala sa paningin. Iniwan ng bus ang business district, napalitan ng matataas na gusali ng mas lumang mga building. Nagbago ang mga tindahan. Lumambot ang itsura ng lungsod. Pagkalipas ng halos 40 minuto, bumaba si Juanita. Nagpark si Romualdo sa unahan. Tumawid siya at nagsimulang maglakad. Hindi siya mukhang naliligaw. Hindi siya mukhang pagod. Naglakad siya na may kumpiyansa ng taong daan-daang beses nang dinaanan ang rutang iyon. Dahan-dahang sinundan siya ni Romualdo gamit ang kotse. Pagkatapos ay nagpark ulit. Sa pagkakataong ito, naglakad na siya, panatilihing malayo-layo para hindi siya mapansin. Ayaw niyang takutin siya. Ayaw niyang makita siya. Tahimik ang lugar. Kakaibang tahimik, mga lumang bahay na may matataas na bakod. Kaunti lang ang bukas na bintana. Karamihan sa pinto mahigpit na nakasara. Kumanan si Juanita saka kumaliwa at huminto sa harap ng isang gate. Huminto si Romualdo sa kabilang kalsada. Mataas ang gate, simpleng bakal, walang palamuti, walang karatula sa taas. Isang maliit na nameplate lang sa tabi ng security intercom, halos hindi makita. May 2 kamera sa itaas na sulok ng pader. Praktikal ang ilaw, hindi pampaganda. Tumigil si Juanita sandali. Tumingin siya sa paligid, isang mabilis na pag-scan, parang nakasanayan na. Pagkatapos, pinindot niya ang intercom. Naghintay. Bumukas ang gate ng sapat lang para makalusot siya. Agad itong nagsara sa likod niya. Naramdaman ni Romualdo ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi yun bahay, hindi yun normal na building, at siguradong hindi yun lugar na basta mo lang pinapasukan ng nagkataon. Dahan-dahan siyang tumawid ng kalsada at lumapit para mas makita ang maliit na plaka sa tabi ng gate. Malabo ang nakaukit na pangalan, sobrang formal at hindi tiyak. Hindi ito yung mapapansin ng basta dumadaan lang. Pero para sa mga taong talagang nagmamasid, sapat na ang nakasulat para magbigay ng babala. Kumpidensyal na serbisyo, autorisadong pagpasok lamang. Napaatras si Romualdo. Sa makitid na siwang ng gate, nakita niya ang isang simpleng hallway na maliwanag ang ilaw. May isang matandang babae sa loob na may hawak na clipboard. Malapit sa entrada, may isang mas batang babae na mahina ang boses habang may kausap. Wala ni isa sa kanila ang mukhang residente. Sapat na yon bilang kumpirmasyon. Isang shelter. Matindi ang bagsak ng pagkaunawa, parang suntok sa dibdib. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Lahat ng tanong na matagal nang nakabitin ay nagkaroon ng masakit at malinaw na sagot. Ang palagi niyang pagod, ang katahimikan niya, ang pagmamadali niyang umalis sa oras, ang pag-iwas niya sa atensyon, ang mga mensaheng binubura niya. Hindi umuwi si Juanita dahil wala ng bahay na naghihintay sa kanya. Lumayo si Romualdo, binigatan ng pakiramdam na para siyang nanghihimasok. Hindi siya dapat nandoon, hindi niya dapat nalaman ang katotohanan iyon, hindi sa ganitong paraan. Pero nalaman niya na natili siya sa harap ng gate ng ilang minuto, hindi gumagalaw, walang ingay, walang galaw bukod sa mga kinakailangan lang. Hindi ito lugar na dapat makita. Dinisenyo ito para magprotekta, para bigyan ng seguridad ang mga kailangang maglaho muna sa mundo. Tahimik siyang bumalik sa kotse. Parang walang katapusan ang biyahe pabalik.
Bawat intersection, bawat pulang ilaw, parang pinapahaba ang oras. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salitang binitiwan niya kahapon, ang malamig niyang tono nang kausapin siya. Hindi ka binabayaran para magtago ng mga sikreto. Dahan-dahang gumapang ang hiya, lumalim hanggang sa dibdib. Sa loob ng shelter, naglakad si Juanita sa makitid na hallway. Inilagay niya ang bag niya sa isang payak na locker at huminto sandali para huminga. Iba ang amoy ng hangin doon, malinis, neutral, ligtas. Nakarating ka ba ng maayos? Mahinahong tanong ng isang babae. Oo, sagot ni Juanita. Umupo siya sa simpleng silya at ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit, basta naramdaman niya. Sigurado ka bang okay lang ang lahat? Tanong ulit ng babae. Ayos lang ako, sabi ni Juanita. Pagod lang. Hindi niya binanggit ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya. Yung sensasyong parang may nakatingin sa kanya. Hindi niya sinabi iyon dahil sapat na ang takot na kumakain ng espasyo sa buhay niya. Kalaunan, nakahiga sa maliit na kama, nakatitig siya sa kisame. Lumipad ang isip niya sa susunod na araw. Sa trabaho niya, sa boss niya, sa katahimikang kailangan niyang panatilihin, sa pagiging hindi pansin na natutunan niyang isuot na parang baluti. Sa kabilang panig ng syudad, pumasok si Romualdo sa bahay niya nang hindi binubuksan ang mga ilaw. Tumayo siya sa madilim na silid, hawak pa rin ang mga susi habang tumatakbo ang isip niya sa lahat ng nakita at nalaman niya. Hindi niya sinundan ang isang empleyado dahil sa simpleng pag-uusisa. May nadiskubre siyang mas malalim, isang babaeng tumatakas mula sa kung anuman. At ngayon hindi na niya kayang hindi na lang malaman. Hindi na opsyon ang magpanggap na wala siyang nakita. Nung gabing iyon, halos hindi nakatulog si Juanita. Matigas ang kama, halos sumisigaw ang katahimikan ng silid. Bawat langit-ngit at bulong ng tunog ay parang mas matalim kapag ang katawan mo ay humihingi ng tulog pero ang isip mo ay ayaw tumigil. Nagising siya bago tumunog ang alarm. Tahimik siyang nagbihis gamit ang mga damit na tinupi niya kagabi. Inayos ang buhok ng maayos at mahigpit. Bago umalis, ipinatong niya ang kamay sa tiyan niya parang tinitiyak kung may natitira pa. Meron, at gumalaw ito. Habang papunta sa trabaho, sinubukan niyang huwag isipin ang gate. Itinulak niya palayo sa isip ang alaala ng kakaibang tingin na parang tumusok sa kanya. Sinabi niya sa sarili na pagod lang siya. Kapag pagod ka, naiisip mo ang mga bagay na wala naman. Pero pagpasok niya sa gusali, may mali. Hindi ka bastusan, kundi atensyon. Tumahimik ang mga tao pagdaan niya. Mabilis pero matalim ang mga sulyap, parang sinusukat siya. Nagpatuloy siya sa paglakad. Juanita, tawag ng supervisor mula sa koridor. Gustong makausap ka ni Mr. Romualdo. Bumagsak ang sikmura niya. Ngayon? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Sa lalong madaling panahon, iniwan niya ang cleaning cart kung saan siya inutusan at naglakad papunta sa opisina. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi ito takot na maparusahan, takot ito na makita siya ng sobrang malinaw. Tahimik ang opisina ni Romualdo. Walang music, walang tunog ng pagtatype. Nakatayo siya sa bintana nang pumasok si Juanita. Pwede kang umupo, sabi niya, hindi pa lumilingon. Maingat na umupo si Juanita sa gilid ng upuan tulad ng lagi niyang ginagawa. Sarado ang balikat, maliit ang postura. Dahan-dahang humarap si Romualdo. Seryoso ang mukha niya pero hindi mainipin. May iba pang naroon, hindi komportable. Gaano ka na katagal nagtatrabaho dito? Tanong niya. 2 taon, sagot niya. Walang reklamo, walang absent, walang reprimand. Tumango si Juanita, hindi alam kung saan papunta ang usapan. Kahapon, patuloy niya, umalis ka ulit ng maaga. Hindi kita tinawag para pagalitan, mabilis niyang dagdag, hindi iyon ang dahilan. Pero may isang bagay na napansin ko, isang bagay na hindi ko nakita noon.
Mahigpit na pinag-krus ni Juanita ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ano po iyon, sir? Takot, sabi ni Romualdo. Hindi takot sa akin, takot sa isang bagay na lampas sa lugar na ito. Uminit ang pisngi ni Juanita. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin, sagot niya, pinipilit manatiling kalmado. Lumapit si Romualdo at marahang sumandal sa mesa. Karaniwan, hindi ako nakikialam sa personal na buhay ng mga empleyado ko, sabi niya. Pero ayoko rin ng mga tanong na walang sagot. Huminto siya. Hindi ka umuuwi pagkatapos ng trabaho. Parang nakakasakal ang katahimikang sumunod. Ako, simula niya pero natigilan. Nakita ko, sabi ni Romualdo, matatag ang boses, kung saan ka pumupunta kapag umaalis ka. Parang gumuho ang mundo ni Juanita. Sinundan niyo ako? Tanong niya halos bulong. Oo, amin ni Romualdo, walang pag-aatubili. At alam kong hindi ko dapat ginawa, lumagpas ako sa hangganan, hindi ko yun itinatanggi. Biglang tumayo si Juanita nanginginig sa gulat. Wala kayong karapatang gawin yon. Tama ka, kalmado niyang sagot. Kaya sinasabi ko ito sa'yo, harapan. Mabilis ang paghinga niya, panik sa loob, sumisigaw ang instincts niya, magsinungaling, itanggi, tumakbo. Yung lugar na pinupuntahan mo, shelter yon, patuloy niya, at buntis ka. Pumikit siya, nang muling nagmulat, wala na siyang maitago. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito, sabi niya nagsusunod-sunod ang mga salita. Ginagawa ko ang lahat ng tama. Dumarating ako sa oras. Hindi ako kailanman humingi ng special treatment. Wala akong sinabi tungkol sa pagpapaalis sa'yo, sagot ni Romualdo. Pero palaging ganon ang nangyayari, sabi niya, nanginginig ang boses. Kapag nalaman nila, tinatanggal ka nila. O baka naman tinitingnan ka na lang nila ng iba, mahina niyang sabi. Nagsisimula silang magtanong ng sobra-sobra. May humigpit sa dibdib ni Romualdo. Bakit ka doon nananatili? Diretsyong tanong niya. Huminto si Juanita. Humaba ang katahimikan, masyadong matagal para maging komportable. Dahil hindi na ako pwedeng bumalik, sabi niya sa wakas. Hindi ka pwedeng bumalik dahil kanino? Tanong niya. Mahigpit niyang pinisilang mga labi. Naipit sa gitna ang sagot niya. Dahil hindi ligtas, sabi niya sa huli. Dahan-dahang tumango si Romualdo. Nasa panganib ka ba? Hindi dito, sabi niya. Pero sa labas, oo. Huminga siya ng malalim saka idinagdag. Ayokong malaman ng kahit sino, hindi dito, hindi kahit saan. Hanggang kailan mo kakayanin to? Tanong niya. Hanggat kailangan, sagot niya. Hanggang ipanganak ang baby, hanggang makahanap ako ng ibang paraan. Mag-isa mo itong ginagawa? Tanong niya. Mag-isa na talaga ako, sabi niya, parang simpleng katotohanan lang, hindi reklamo. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang katahimikan sa pagitan nila, hindi tensyon, kundi bigat ng katotohanan. Hindi kita pinatawag dito para ilantad ka, sabi ni Romualdo, o para akusahan ka ng kahit ano. Dinala kita rito dahil kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kumpanya ko. Nagtaka si Juanita. Sa kumpanya? Buntis ka, sobrang pagod at nagtatago ka, sabi niya. At walang nakapansin dito o napansin nila at pinili nilang manahimik. Huminga siya ng mahaba. Mas marami itong sinasabi tungkol sa amin kaysa tungkol sa iyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Juanita pero hindi niya hinayaang tumulo. Kailangan mong kalimutan ang nakita mo, mahina niyang sabi. Pakiusap! Hindi agad sumagot si Romualdo. Hinding-hindi ko kayang magpanggap na wala akong alam, sabi niya sa wakas, pero hindi rin ako kikilos ng hindi pinag-iisipan. Umatras siya ng bahagya, binigyan siya ng espasyo. Sa ngayon, dagdag niya, gawin mo lang ang shift mo tulad ng dati. Walang tanong, walang komento. Tumango siya ng isang beses. Maya-maya, sabi niya, mag-uusap ulit tayo. Kalma, maayos, sa mas hindi lantad na lugar. Napahigpit ang paglunok ni Juanita. Hindi na ako madaling magtiwala sa tao, sabi niya. Hindi ko inaasahan na magtitiwala ka agad, sagot ni Romualdo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ayusin ito sa tamang paraan.
Nagalinlangan siya sa kabahagyang tumango. Salamat, bulong niya halos hindi marinig. Paglabas niya sa opisina, parang lumiit at bumigat ang hallway. Walang ginhawang dala, kundi ang pagkaunawa na may naibunyag na at hindi na ito muling maitatago. Sa loob, nanatiling nakaupo si Romualdo, hindi gumagalaw. Bumabalik sa isip niya ang gate, ang diskret na karatula at ang tingin ni Juanita parang nakikiusap na huwag siyang makita. Naghahanap siya ng sagot, pero may mas malalim siyang natuklasan. Isang kabiguang mapansin ang totoo. Nagkasundo silang magkita ulit pagkatapos ng shift niya. Walang formal na abiso, walang digital na mensahe, isang tahimik na pakiusap lang na ipinarating sa koridor. Pagtapos ka na, pumunta ka sa opisina ko, sabi ni Romualdo habang nagkasalubong sila. Tumango si Juanita, bumilis ang tibok ng puso niya pero hindi na ito panic. Pagod lang. Nang dumating ang oras, dahan-dahan niyang inayos ang mga gamit at umakyat sa upper floor. Walang bag, walang phone. Sarili lang niya. Iba na ang itsura ng silid ngayon. Mas malambot ang ilaw. Bahagyang nakabukas ang bintana. Naupo si Romualdo sa likod ng desk nang wala ang jacket. Nakarolyo ang manggas. Isara mo ang pinto, sabi niya, hindi lumilingon. Sinunod niya, diretso na ako, simula niya. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Umupo siya. Hindi niya namalayan napunta ang mga kamay niya sa tiyan niya. Hindi ako napunta sa shelter dahil nagkataon, sabi niya bago pa siya tanungin. At hindi lang ako basta napadpad doon isang gabi. Kumilos si Romualdo, senyalis na ituloy niya. Umalis ako sa bahay nang malaman kong buntis ako, sabi niya. Hindi dahil nagalit siya, kundi dahil nagbago siya. Bumigat ang salitang siya sa pagitan nila. Nagsimula sa pagiging kontrolado niya, patuloy niya, sa mga tanong, sa mga paratang. Tapos nagsimula ang sigawan, ang mga pagbabanta. Huminto siya, huminga. Nang sabihin kong itutuloy ko ang pagbubuntis, sinabi niyang sinisira ko raw ang buhay niya. Dahan-dahang kinuyom ni Romualdo ang isang kamay sa ibabaw ng mesa. Sinubukan kong kumapit, sabi niya, kasi ganun naman tayo, di ba? Sinusubukan muna natin. Pero na-realize ko, hindi na lang ito tungkol sa akin. Marahang hinaplos ng mga daliri niya ang tiyan niya. Doon ako umalis. Wala kang dala? Tanong ni Romualdo mahina. Ay di ko lang at ang suot kong damit, sagot niya. Ang shelter lang ang lugar na hindi masyadong nagtatanong. Isang bahagyang malungkot na ngiti ang dumampi sa labi niya. Walang nagsasabi doon na OA ka lang o iniisip mo lang yan. Mabigat ang katahimikang sumunod. Bakit hindi mo sinabi dito? Tanong niya. Kahit kanino. Tumingala si Juanita. Kasi kapag katulad mo ako, Mr. Romualdo, maaga mong natutunan na ang mga problema hindi ibinabahagi, itinatago sila. Huminga siya ng malalim. Patuloy akong nagtatrabaho dahil wala akong ibang pagpipilian, sabi niya. Hindi permanente ang shelter at pagdating ng baby, mas magiging mahirap pa. Walang pamilya, tanong niya. May pamilya ako, sagot niya, pero hindi yung klaseng tumutulong. Dahan-dahan siyang huminga. Tinatanggap ko ang kahihiyan, tinatanggap ko ang katahimikan, tinatanggap ko ang takot dahil kailangan ko ang trabahong ito. Tumama kay Romualdo ang mga salita. Sinabi ko sa iyo na hindi binabayaran ng mga tao dito para magtago ng mga sikreto, bulong niya. Alam ko, mahina niyang sagot, pero wala akong ibang opsyon. Tumayo si Romualdo at lumapit sa bintana. Matagal siyang walang sinabi. Tinitigan niya ang lungsod, sinusubukang buuin ang bigat ng lahat ng nalaman niya. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakainis dito para sa akin? Tanong niya nang hindi lumilingon. Ano po? Tanong niya. Yung araw-araw kitang nakakasalubong, sabi niya. Pero ang nakikita ko lang ay yung papel mo, hindi ikaw. Humarap siya kay Juanita at pinagdaanan mo ang lahat ng to nang hindi ka kailanman humingi ng tulong.
Bahagyang nagkibit balikat si Juanita. Walang saysay ang paghingi kung matagal na silang nagdesisyong huwag kang makita. Dahan-dahang tumango si Romualdo. Hinding-hindi ko na mababawi ang nangyari, sabi niya. Pero sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang mabuhay ng ganito. Tinitigan siya ni Juanita maingat. Ayoko ng limos, sabi niya. Ayoko ng awa. Ayoko rin, sagot ni Romualdo. Ang gusto ko ay managot. Umupo ulit siya. Lahat ng sinabi mo mananatili dito, mariin niyang sabi. Maliban na lang kung ikaw ang pipili ng iba. Marahan siyang huminga na sa pagitan ng ginhawa at pag-iingat. Pero hindi ko ito babaliwalain, dagdag niya. Dahil ang pagtalikod ang dahilan kung bakit patuloy itong nangyayari. Walang sinabi si Juanita. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi ni Romualdo sa wakas. Gusto kong gawin ito sa tamang paraan nang hindi ka na ilalantad, nang hindi ka nalalagay sa panganib. Tumango siya. Samantala, dagdag niya, magpapatuloy ka sa trabaho gaya ng dati. Walang pressure, walang tanong. At pagkatapos, unang tanong niya yon, tumingin si Romualdo ng diretso sa mga mata niya. Pagkatapos, sabi niya, hindi mo na kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan lang siyang tumango, parang malalim ang iniisip. Paglabas niya sa opisina, kakaiba ang pakiramdam ng dibdib niya. Hindi iyon ginhawa at hindi rin iyon pag-asa. Mas delikado pa ron na baka lang may nakikinig na sa wakas. Hindi nakatulog si Romualdo noong gabing iyon. Hindi dahil sa stress, kundi dahil sa isang kabigatang hindi niya matanggal sa dibdib. Paulit-ulit sa isip niya ang usapan, bawat salita, bawat paghinto, paikot-ikot na parang isang file na hindi matapos-tapos. Sanay siya na ayusin ang mga bagay gamit ang data, deadlines, charts, numero. Pero hindi ito kasya sa kahit anong spreadsheet. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa trabaho kaysa dati. Tumawag siya ng tahimik sa legal saka sa HR. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Nagtanong lang siya ng mga tamang tanong. Maikli, maingat. Ano ang protocol sa maternity leave kapag high risk ang sitwasyon? Tanong niya habang binubuklat ang notes. Anong mga proteksyon ang meron para sa external threats? Paano natin babaguhin ang role ng isang tao nang hindi nakakaakit ng atensyon? Napansin niya ang mga nagtatakang tingin. Tungkol ba ito sa isang partikular na kaso? Tanong ng HR manager. Tungkol ito sa pagiging tao, sabi ni Romualdo, at urgent ito. Maya-maya ipinatawag ulit niya si Juanita sa opisina. Walang formal na email, walang anunsyo, isang tahimik na mensahe lang, ipinasa ng maingat. Pumasok siya sa silid na may parehong maingat na postura, pero may nagbago, hindi na takot, kundi pagprotekta sa sarili. Pinag-isipan ko ang sinabi mo, agad na sabi ni Romualdo, at magiging tapat ako. Naglagay siya ng isang nakaselyong sobre sa mesa. May agarang suportang pinansyal diyan, sabi niya. Walang record sa system, walang paglalantad. Hindi inabot ni Juanita. Hindi ko diyan matatanggap, sabi niya. Hindi ito utang, sabi ni Romualdo. Tulong lang. Kawanggawa yan, kontra niya. At hindi ako tumatanggap ng kawanggawa. Ang katahimikan na sumunod ay hindi awkward. Sadyang matigas, matatag. Hindi ako nandito para manghingi, dagdag niya. Nandito ako para magtrabaho. Yun lang ang hinihingi ko nun pa man. Huminga ng mahaba si Romualdo. Naiintindihan ko, sabi niya. Pero baka hindi sapat ang trabaho lang sa ngayon. Yun ang kaya kong kontrolin, sagot niya. Sumandal si Romualdo sa upuan at sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi siya nakikipag-usap sa taong gustong iligtas. Gusto lang niyang tumayo sa sarili niyang paa. Kung ganon, ibang ruta ang gagawin natin, sabi ni Romualdo. Tahimik niyang hinila pabalik ang sobre at ibinalik ito sa drawer ng mesa. Simula bukas, hindi ka na iti-take sa evening shifts, sabi niya. Wala nang overtime lampas sa nasa kontrata mo. Kumunot ang noo ni Juanita.
Maaapektuhan ang pera ko, sabi niya. Hindi, sagot ni Romualdo. Poprotektahan ka nito. Ipinaliwanag niya ng kalmado at malinaw. Ito ay temporary reassignment, mas kaunting physical strain, pare-pareho at predictable na schedule, kumpletong dokumentasyon. Hindi nito inaagaw ang pagiging independent mo, dagdag niya. Binibigyan ka lang nito ng espasyo para makahinga. Sandali siyang hindi nagsalita. At dagdag pa, patuloy ni Romualdo, may medical support ka kung anuman ang legal na kayang ibigay ng kumpanya. Walang palihim, walang backdoor. Paano ang shelter? Tanong niya, maingat. Hindi ko kailangang malaman ang kahit ano tungkol doon. Sagot niya, hindi ang address, hindi ang detalye. Gusto ko lang masigurong hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pagiging ligtas at ng pagkakaroon ng kabuhayan. May bumuo na buhol sa lalamunan niya at kung magpakita siya, bulong niya. Kung pupunta siya dito, sabi ni Romualdo nang walang pag-aalinlangan, hindi siya makakapasok. Ganun kasimple. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi pa rin ito naaayos ang lahat, sabi niya. Alam ko, sagot ni Romualdo, pero hindi rin ito ang katapusan ng usapan. Tumayo siya. Hindi ito pabor. Mariin niyang sabi, pananagutan ito akin at ng kumpanya. Huminga ng maayos si Juanita. Tanggapin ko ang pagbabago, sabi niya, pero ayokong may makakaalam kung bakit. Walang makakaalam, pangako ni Romualdo. Tumayo siya. Salamat, sabi niya, dahil hindi niyo ako sinubukang bayaran para manahimik. Nanatili si Romualdo sa loob matapos siyang umalis. Tiningnan niya ang nakasarang drawer kung saan nakatago na muli ang sobre, hindi nagalaw. At sa unang pagkakataon, may naisip siyang nakakabahala. Hindi na resolban ng pera ang problema at iyon ang bumabagabag sa kanya. Pero pinilit din siyang lumago nito dahil ang pagtulong sa tao ay hindi tungkol sa pagbibigay ng isang bagay. Tungkol ito sa hindi mo siya hinahayaang bumagsak. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang mensahe, maikli, walang detalye. Gustong makausap kayo ni Mr. Romualdo bukas ng 10:00, sabi ng assistant sa telepono. Available po ba kayo? Hindi agad sumagot si Juanita. Ibaba niya ang telepono at tumitig sa hand-drawn na kalendaryo sa pader ng shelter. Bilangin niya ang mga araw gamit ang daliri niya mahina. Parang mas bumibilis ang oras mula nang lumabas ang katotohanan. Kinabukasan, sinuot niya ang pinakasimpleng damit na mayroon siya. Walang uniforme, walang makakapagsabing bahagi siya ng staff. Gusto niyang pumasok sa silid na yon bilang tao, hindi titulo, hindi trabaho. Iba ang pakiramdam ng opisina ngayon, mas kalmado, mas hindi bantay sarado. Naupo na si Romualdo, bukas ang isang folder sa harap niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Pakiupo. Umupo siya sa tapat niya, may pagitan pa rin sa kanila. Hindi siya sumandal. Hindi niya ipinagdikit ang mga binti, alert pa rin. Pinag-isipan ko ito ng mabuti, simula ni Romualdo, at nag-check ako sa lahat ng kailangan kong kausapin. Itinulak niya ang folder papunta sa kanya. Hindi ito promotion, sabi niya, at hindi ito pabor. Restructuring ito. Dahan-dahang binasa ni Juanita ang mga dokumento. Temporary reassignment, daytime hours lang, magana administrative work, konektado sa cleaning team. Lahat opisyal na nakarecord. Hindi babaguhin ang benefits. Bababaan ba nito ang sahod ko? Diretsong tanong niya. Hindi, sagot niya, at bibigyan ka nito ng consistency. Huminga siya ng malalim at pagkatapos manganak, tanong niya. Garantisado ang maternity leave mo, sagot niya. Secure ang posisyon mo. May sandaling katahimikan. Ayokong maging simbolo, sabi ni Juanita, o maging halimbawa ng kahit sino. Tumango si Romualdo. Hindi ka magiging ganon, tiyaga niya. Hindi ito magiging feel-good story na ikakalat sa hallway. Isinara niya ang folder. May isa pang bagay, dagdag niya. Alam mo, minsan iba na ang tingin nila sa'yo. Mahina niyang sabi. Nagsisimula silang magtanong ng sobra-sobra. May humigpit sa dibdib ni Romualdo.
Alam kong hindi panghabambuhay ang shelter, sabi ni Romualdo. At alam kong para makaalis ka roon, kailangan mo ng stability. Maingat siyang tiningnan ni Juanita. Hindi ako nandito para pilitin kang umalis, dagdag niya. Pero kaya kong tulungan para masigurong kapag umalis ka, hindi ka mapipilit bumalik sa kung saan ka tumakas. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang tanggapin kahit ano para lang mabuhay, sagot niya. Hindi mo na kailangang isugal ang kaligtasan mo para lang matugunan ang basic mong pangangailangan. Bumigat ang lalamunan ni Juanita. Ayokong lumaki ang anak ko na nakikitang ang nanay niya ay nabubuhay sa takot, sabi niya. Tiningnan siya ni Romualdo ng diretso. At ayoko ring magpatakbo ng kumpanyang nagpapanggap na hindi nakikita ang mga taong nasa loob nito. Nanahimik siya pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Tinatanggap ko, sabi niya, pero dapat sa kondisyon ko. Ano ang kondisyon mo? Tanong niya. May dignidad, sagot niya. Walang ikakalat na kwento, walang paliwanag, walang pabor na kailangang suklian. Iniabot ni Romualdo ang kamay niya. Kasunduan. Kinamayan siya ni Juanita, matatag at walang pag-aalinlangan. Paglabas niya ng gusali, parang may gumalaw sa loob niya. Hindi iyon ganap na kapayapaan. Hindi pa nawawala ang takot. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, parang tumatag ang lupang tinatapakan niya. Pagbalik niya sa shelter, ang sinabi niya lang ay yung kailangan. Walang detalye, walang mahabang kwento, walang pangako. Na nagbago ang trabaho niya, na iba na ang oras niya, na mas ligtas na ng kaunti ang lahat. Nung gabing iyon, habang nakahiga sa kama, ipinatong niya ang kamay sa tiyan niya at bumulong. Ayos tayo, kakayanin natin. Sa kabilang panig ng syudad, nakaupo si Romualdo sa loob ng kotse niya, nakatitig sa gusali ng kumpanya. Naalala niya ang lahat ng desisyong ginawa niya sa paglipas ng mga taon nang hindi iniisip ang mga taong naapektuhan. Hindi ito perpektong solusyon, hindi rin ito pagiging bayani. Isa lang itong unang desisyon sa matagal na panahon na tunay na naramdaman niyang tama. At alam niyang nangangahulugan iyon ng isang pagbabago. Wala nang babalikan. Kinabukasan hindi niya sinabihan ng kahit sino. Walang legal, walang HR, walang driver. Sumakay siya sa sarili niyang kotse at dahan-dahang nagmaneho papunta sa address na alam na niya, yung address na iniwasan niyang balikan mula noong gabing iyon. Sarado pa rin ang gate, tahimik pa rin nakabantay ang parehong mga kamera, halos hindi pa rin makita ang maliit na karatula. Nagpark siya sa kabilang kalsada at pinatay ang makina. Hindi ito tungkol sa pag-uusisa. Ito ay tungkol sa pananagutan sa mga bagay na naiintindihan na niya ngayon. Habang tumatawid siya, naramdaman niya ulit ang pamilyar na bigat. Parang hindi siya kabilang doon. Pinindot niya ang intercom at ibinigay lang ang first name niya. Pagkatapos naghintay, bumukas ang gate. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanya, kalmado ang boses, matalim ang mga mata. Paano kita matutulungan? Tanong nito. Ako, nagatubili si Romualdo. Responsable ako sa trabaho ng isang taong nandito. Hindi ako humihingi ng pangalan. Gusto ko lang maintindihan kung paano gumagana ang lugar na to. Pinagmasdan siya ng babae bago sumagot. Gumagana ang lugar na ito sa katahimikan. Sabi niya, ang mga pumupunta rito ay pumupunta dahil kailangan nilang mawala kahit sandali lang. Tumango si Romualdo. Simple at malinis ang loob. May mga drawing ng bata sa mga pader, hindi pang display totoo, gawa ng kamay. May lumang sofa sa isang sulok, neutral ang amoy, walang artipisyal. Marami bang buntis dito? Mahina niyang tanong. Masyadong marami, sagot ng babae, kasi kapag buntis na, mas lumalaki ang panganib. Humigpit ang dibdib ni Romualdo. Nadaanan nila ang isang pintuan. May dalawang babaeng nagbubulungan. Ang isa may tulog na bata sa mga braso. Walang direktang tumingin sa kanya, hindi dahil sa takot,
kundi dahil nakasanayan na. Hindi sila pumupunta rito para humingi ng tulong, sabi ng babae, parang nababasa ang isip niya. Pumupunta sila para humingi ng oras. Huminto si Romualdo, oras. Tumagos ang salitang iyon sa loob niya. Naalala niya ang nanay niya, ang katahimikan sa kusina. Ang mga dahilan kapag may lumalapit na masyado, ang mahahabang manggas kahit tag-init. Naalala niya yung gabi na umuwi siyang late. 19 na siya noon, sarili lang ang inintindi, abala sa sariling mundo, tahimik ang bahay, nakasara ang pinto ng kwarto. Tumutunog ang telepono. Sa ospital sinabi nilang nadulas siya at nahulog, pinaniwalaan niya yon. Dahil mas madali, ang totoo dumating lang ng mas huli at kasama nun isang klaseng guilt na hindi na nawala. Ayos ka lang ba? Mahinahong tanong ng babae. Kumurap si Romualdo, bumalik sa kasalukuyan. Ayos lang, sabi niya, kahit hindi naman totoo. Narating nila ang dulo ng hallway. Huminto siya malapit sa maliit na bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw. Nakarating na ako sa ganitong lugar dati, mahina niyang sabi. Dito, tanong ng babae. Hindi, sagot niya, pero isang lugar na kagaya nito at wala akong ginawa. Hindi humingi ng paliwanag ang katahimikan. Nang makita ko yung empleyado, sabi ni Romualdo, nakilala ko yung takot sa mata niya. Hindi dahil mahusay akong makiramdam, kundi dahil binaliwala ko na yan dati. Huminga siya ng malalim. Noong huli na ako, tumango ang babae parang hindi nagulat. Kung ganon, naiintindihan mo na, sabi niya. Ang pagtulong sa tao ay hindi tungkol sa pagligtas. Tungkol ito sa pagpili na huwag tumingin palayo. Pumikit sandali si Romualdo. Ayoko nang maulit, sabi niya. Hindi para sa kanya, hindi para sa sarili ko. Paglabas niya sa shelter, hindi bumigat ang araw. Luminaw ito, parang may bagay na iniwasan niyang pangalanan sa loob ng maraming taon na sa wakas ay nasabi na. Umupo siya sa kotse ng ilang minuto bago niya pinihit ang susi. Naalala niya si Juanita, ang matatag na boses niya, ang malinaw niyang hangganan, ang tahimik niyang lakas. Hindi siya humihingi ng pagsagip, gusto niyang manatiling nakatayo, may dignidad. Hindi siya tumutulong dahil noble siya. Tumutulong siya dahil alam niya kung anong nangyayari kapag walang tumutulong. Noong gabing iyon, pag-uwi niya, binuksan niya ang isang lumang folder sa computer. Binasa niya ang mga record na matagal na niyang binabaliwala, mga dismissal, mga kasong hindi pinansin, mga kailangang desisyon. Isinara niya ang bawat dokumento. Kinabukasan, ipinatawag niya si Juanita sa opisina. Pumunta ako, sabi niya nang walang paligoy. Sa shelter, nanigas si Juanita. Bakit? Para maintindihan, sagot niya, para tumigil sa pag-ulit ng mga dating pagkakamali. Tinitigan siya ni Juanita. At ano ang napagdesisyonan mo? Hindi kumurap si Romualdo na sa pagkakataong ito, hindi na ako mahuhuli. Hindi sumagot si Juanita. Tumango lang siya. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito pakiramdam na simpleng tulong lang. Pakiramdam nito ay pag-aayos at mula noon, naramdaman niya ang pagbabago bago pa man may magsabi ng kahit ano. Hindi sa papuri, hindi sa anunsyo, nasa katahimikan. Iba na ngayon dahil ngayon hindi na tumitingin palayo ang mga tao kapag dumadaan siya. Hindi na bumubulong ang mga tao, hindi na sila nagtatanong. Tinatrato na lang nila siya ng may respeto. Nagsimula na ang bago niyang schedule nung linggong iyon. Maaga siyang pumapasok at umaalis bago maghapon. Gumaan ang pakiramdam ng katawan niya sa pagbabago. Lumaki na ang tiyan niya ng malaya, wala nang kailangang itago. Nanatiling may distansya si Romualdo, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil tahimik ang pag-iingat niya. Lahat ng kailangang mangyari, nangyayari na sa likod ng mga eksena. Walang anunsyo, walang pansin, walang palabas. Pero noong Biyernes dumating ang sakit sa unang pagkakataon, hindi matalim o biglaan. Isang tuloy-tuloy na higpit na hindi niya kayang baliwalain.
Sinubukan niyang ipagpatuloy. Pinilit niya hanggang sa hindi na niya kaya. Umupo siya, napansin siya ng isang kasamahan. "Juanita, okay ka lang ba?" Sinubukan niyang sumagot, pero naipit ang hininga sa dibdib niya. Sa ospital, kinumpirma ng doktor ang hinala niya. Maagang panganganak. Hindi pa agad-agad, pero masyado ng delikado para isugal. Dumating si Romualdo habang tinatapos ng doktor ang paliwanag. Kailangan niyang manatili sa ilalim ng obserbasyon, sabi ng doktor, kahit ilang araw man lang. Praktikal ang unang naisip ni Juanita. "Mawawala ba ang trabaho ko?" Sumagot si Romualdo bago pa ang iba. "Hindi," sabi niya, walang pag-aalinlangan. "Hindi ngayon." Tumingala si Juanita. "Hindi ngayon," ulit niya, "at hindi rin sa susunod." Huminga siya ng malalim, pinipigilang umiyak. "Ayokong maging pabigat," bulong niya. "Hindi ka pabigat," mahinang sabi ni Romualdo. "Nabubuhay ka." Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang baby, maliit, matibay. Mas malakas ang iyak niya kaysa sa inaasahan ng lahat. Kinarga ni Juanita ang anak niya sa dibdib, marupok at matapang sa iisang sandali. At habang yakap niya ang munting katawan nito, may bagay sa loob niya na tuluyang lumambot. "Nakayanan natin," bulong niya. Mabilis kumilos ang shelter, binigyan siya ng kwarto, suporta at mas mahalaga, isang respetadong katahimikan. Isang beses lang dumalaw si Romualdo. Hindi siya pumasok sa kwarto, hindi niya hiniling na buhati ng sanggol. Iniwan lang niya ang isang sobre sa front desk. Walang sulat, walang mensahe, mga kailangan lang sa unang buwan. Walang kapalit, walang hiya, walang utang. Naiintindihan ni Juanita at tinanggap niya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ito awa. Ito ay pagpapatuloy. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya sa trabaho, hindi na sa dating role. Iba na ang pakiramdam ng kumpanya ngayon, hindi perpekto pero mas mulat. May tahimik na paunawa na lumitaw sa bulletin boards. Ang respeto ay hindi benepisyo, batas ito. Sinimulan ni Romualdo na humingi ng mas kaunting katahimikan at mas maraming pananagutan, walang malalaking talumpati. Gawa lang. Si Juanita ngayon ay nasa simpleng administrative role. Mabilis siyang natuto. Nagtatanong kapag hindi alam. At higit sa lahat, hindi na siya nagtatago. Isang ordinaryong hapon, napansin niyang may bagong empleyada na nakaupo sa sahig, tahimik na umiiyak. Masyadong malinis ang uniforme. Masyadong matigas. Masyadong bago. Lumapit si Juanita. "Sayos ka lang ba?" tanong niya. Umiling ang dalaga. "Hindi!" Umupo si Juanita sa tabi niya. "Gusto mo ba ng sandali?" tanong niya. "Para huminga lang?" Tumango ang babae. Sa dulo ng hallway, nakita ni Romualdo ang nangyari. Hindi siya lumapit. Hindi niya inistorbo. At yun ang totoong tanda ng pagbabago. Dahil ang pagbabago ay hindi lang sa kanya. Nasa espasyong ginawa niya para mangyari ito. Nung gabing yon, umuwi si Juanita. Hindi sa shelter, sa bahay niya. Maliit, simple, ligtas. Inilagay niya ang baby sa crib at tumayo roon. Pinapanood ang paghinga nito. Naalala niya ang takot. Ang gabing nakatayo siya sa bus stop, ang mabigat na gate, ang sandaling na pagtanto niyang may taong tunay na nakakita sa kanya, hindi bilang pabigat, kundi bilang tao, hindi siya iniligtas. Nirespeto siya at iyon ang nagbago sa lahat. Madalas nating iniisip na ang malaking pagbabago ay galing sa malalaking aksyon. Pero kadalasan, hindi ganon. Para kay Juanita, nagsimula ang lahat sa takot. Takot na mapansin, takot na mawala ang lahat ng pinanghahawakan niya, takot na ang simpleng pag-iral ay maging kapalit ng lahat. Hindi siya humingi ng tulong, hindi siya sumigaw, hindi siya nagtalumpati, nagpatuloy lang siya. Buntis, pagod, hindi napapansin, at iyon higit sa kahit ano ang tumatak kay Romualdo. Dahil noong gabing sinundan niya ang babaeng hindi pinapansin ng iba, hindi siya nakadiskubre ng iskandalo. Hindi siya nakahanap ng twist. May mas masahol siyang nakita. Patunay na siya ay naging taong piniling huwag tumingin. Hindi lang binago ng shelter ang kinabukasan niya. Pinilit nitong harapin ni Romualdo ang sarili niyang nakaraan. Ang mga pagkakataong huli na siya. Ang mga pagkakataong pinili niyang manahimik dahil mas madali.
Ngayon, ibang desisyon ang ginawa niya. Hindi sa pamamagitan ng pagbato ng pera sa problema, hindi sa pag-arte na parang bayani, kundi sa pagpili ng respeto, sa pananagutan, sa pagharap. Si Juanita ay hindi nasagip. Siya ay kinilala bilang babae, bilang manggagawa, bilang ina. At kapag ang isang tao ay tunay na kinilala, may nagbabago sa loob. Tumitigil kang basta nabubuhay lang at nagsisimula kang mabuhay ng totoo. At kaya sa huli, ang totoong pagbabago ay hindi lang ang bagong trabaho, hindi lang ang stable na schedule, hindi lang ang sanggol sa mga braso niya. Ito ang sandaling huminto si Juanita sa hallway, nakita ang isa pang babaeng umiiyak at hindi siya tumingin palayo. Dahil ang mga taong naging invisible ay alam na alam kung saan nakatira ang sakit. At baka ito ang pinakamalaking katotohanan ng kwentong ito. Minsan, ang tanging pagitan ng pagbasag ng isang tao at pagbabago ng buhay niya ay kung titingin ba tayo palayo o hindi. At ngayon, gusto kong marinig ang sayo. May nakilala ka na bang kagaya ni Juanita, yung taong patuloy lang, tahimik na pasan ng takot, pero matatag pa rin? At sa tingin mo ba magiging pareho ang ending ng kwento niya kung hindi siya sinundan ni Romualdo noong gabing iyon? Ikwento mo sa comments kung ano ang pinakatumatak sa'yo. Binabasa ko ang bawat isa at sabihin mo rin kung saan ka nanonood sa mundo. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-like ka. Malaking tulong yan para mas maraming maabot ang channel at magpatuloy ang series na ito. I-share mo sa taong kailangang makarinig nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang perfect time. I-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Dahil baka ito ang kwentong diretsyong tatama sa puso mo. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Kita-kits sa susunod.